7 healthy habits. Sama-sama sa wellness. Tara! Sama-sama sa wellness. Panibagong araw Panibagong wellness sarap. at wellness sustansang karanasan na naman. At kami ang Team Ka-Wellness. Mga mag-aaral mula sa Ramon Torres Dolao National High School, Division of Baguio City. Pati na ang buong pamilya. Welcome sa aming gulayan sa paaralan. Tara, samahan niyo na kami mag-harvest. Bago tayo mag-harvest, ano-ano nga ba ang dapat tandaan sa pagpili ng gulay? Natatandaan niyo ba ang sinabi ni Tita Christine sa Maggie video? Ang paghahanap daw ng gulay ay parang beauty contest. Kailangan may criteria. Tama! Dapat siguraduhin ang gulay ay sariwa Dapat matingkad ang kulay nito. at madaling mabalik o mag-snap. Ngayong kumpleto na ang ating mga gulay ay maaari na nating umpisahan ang pagluluto. Bago magluto, huwag kalimutang maghugas ng kamay at magsuot ng personal protective equipment, gaya ng hairnet at apron. Hello mga ka-wellness! Ngayong araw, samahan niyo kami sa paghahanda ng isang pagkain masarap, masustansya at swak sa budget pang pamilya. Ano-ano nga ba ang mga discarded tips sa paghanda ng sarap sustansya meals? Ayon sa Sarap Sustansya Kusina Eskwela videos, sa paghanda ng pagkain, dapat sundin ang pinggang Pinoy. Mga ka-wellness, ang pinggang Pinoy ay nutrition guide na binuo ng DOST FNRI upang madaling matandaan kung ano ang dapat kainin at kung gaano karaming pagkain ang nasa pinggan. Ito ay binubuo ng different food groups gaya ng Go, Grow, at Glow Foods. Dapat siguraduhin natin balanse sa sarap sustansya ang ating meals. Ngayong araw, ang aming ihahandang putahe ay crispy pork kare-kare. At sa aming dessert naman ay kwakoy ala mango float. Pinili naming lutuin ang kare-kare with rice sa dahilang ito ay budget-friendly. Ito ay abot kaya sa budget na 500 pesos na swak sa 4 na katao. Pasok din ito sa pinggang Pinoy na may Go, Grow at Glow Foods. Narito ang mga sangkap na aming gagamitin sa paggawa ng crispy pork kare-kare. Baboy, bawang, sibuyas, peanut butter, pechay, talong, sitaw, mantika, asin, paminta, annatto seeds at seasoning. At narito rin ang mga sangkap sa paggawa ng kwakoy ala mango float. Mayroong tayong kwakoy, mangga, condensed milk, at cream. It's cooking time! Una, ihanda ang pork. Linisin ang pork belly. Maglagay ng 1 litrong tubig sa kaserola. Pakuluan ang baboy ng may asin, paminta at dahon ng laurel hanggang lumambot. Huwag kalimutang kunin ang scum of broth para luminaw ang sabaw. I-set aside ang pinagkuluan ng baboy. Pero wait! Paano natin malalaman na mainit na ang mantika? Sabi sa isang episode ng Maggie video, kapag ilagay natin ang ating wooden spoon sa mantika at bumula ito, ay pwede na nating ilagay ang ating piprituhin. Pagkatapos maprito, ay hiwain natin sa serving pieces. Para sa ating kare-kare sauce naman, ay una, ihanda ang ating kaserola. Maglagay ng kaunting mantika. Igisa ang 1/2 teaspoon na annatto seeds hanggang lumabas ang kulay nito. Kunin ang mga butil. Pagkatapos, igisa ang sibuyas at bawang. Ibuhos ang pork broth.
Maglagay ng 3 tablespoon na peanut butter. Haluin hanggang matunaw. Timplahan ng asin, paminta, At para mas lalong sumarap ang ating masustansyang dish, huwag kalimutan ilagay ang Maggi Magic Sarap. Habang sila ay gumagawa ng aming dish, ako naman ay gagawa ng aming dessert. Alam niyo ba mga ka-wellness na ang kwakoy ay nagmula sa barangay Sagasa, lungsod ng Bago? Ito ay gawa sa rice flour na tamang-tama sa lokal na ang pangunahing produkto ay palay. It's tikiman time mga ka-wellness! Tikman na natin ang ating inihanda na ubod sa sustansya at sarap. wow, pasok talaga sa tagasang Pinoy. Hindi lang yan, budget-friendly pa. At higit sa lahat, hindi tinipid sa sustansya at sarap. Kain ng tama, proper portions. Uminom ng gatas, tara kumain ng sama-sama. Move your body. Mga ka-wellness! Ang bawat luto mas sumasarap kapag sinamahan ng puso. Pwedeng maging all-in wonderful ang luto kahit hindi mahal. Ang importante, ikaw ay nagmamahal. Hanggang sa muli mga ka-wellness! Tandaan natin, nasa kamay mo ang sarap.